to Summer Rain Channel. On today's episode, we are here in the MWO showroom para sa isa na namang voluntary repatriation ng ating mga kababayang nais umuwi na ng ating bansang Pilipinas mula dito sa Lebanon. Ang sunod-sunod na voluntary repatriation ng pinagsamang puwersa ng ating embahada dito sa Lebanon, MWO at OWA, ay dahil itinaas po ng ating gobyerno ang travel alert to level 3 sanhi ng tumitinding hidwaan ng magkabilang panig bandang south border of Lebanon at sa walang katiyakang seguridad ng bansa. At nitong mga nagdaang linggo, puspusan na ang panawagan ng ating gobyerno na umuwi na habang bukas pa ang paliparan ng Beirut Rafiq Hariri International Airport. As you guys can see, our kababayan repatriates are all set, but before they all head home, may munting tanghaliang inihanda ang mga kawani ng Migrant Workers Office para pagsasaluhan. Ayun guys, kanina nakikita natin ating mga kababayan na kumain. Pinakain muna sila dito sa MWO office. Hindi lang kain guys, afternoon guys, binigyan pa sila ng pangmerienda o pabaon dahil medyo matagal pa sila mag-standby doon sa airport. Samantalang isang mahalagang mensahe naman ang pabaon ng ating MWO Labor Attaché Attorney Alejandro Padain na ikinatuwa ang pagtugon ng ating mga kababayan sa kanilang panawagang umuwi na ng Pilipinas upang hindi maipit sa pinangangambahang gulo dito sa Lebanon. So ako ay nagpapasalamat at tumugon kayo sa aming panawagan na umuwi na. Okay? Dahil sa nangyayaring kaguluhan ngayon. Katulad ninyo, may parating kababayan na tumugon at umuwi na lang sa Pilipinas habang ganito ang ating sitwasyon. Nakita nyo, di ba, ang dami nating mga supplies doon. Okay, yun ay part ng ating paghahanda. Pero kayo, hindi na kayo maapektuhan nyo doon dahil kayo naman ay umuwi ngayon. Pinatutuhanan din ang patungkol sa financial assistance na ibibigay ng ating gobyerno. Dahil umuwi na kayo, pinipap mo na yung mga trabaho dito, ay kayo ay nangangailangan ng tulong. Okay? Either para mag-umpisa sa Pilipinas, okay, o kaya yung mga bata, bata-bata pa, ay gusto nyo mag-apply ulit sa mas maganda pang lugar pagdating ng araw. Okay? So may binibigay na tulong ang ating gobyerno. Okay? Para yun nga, makapag-umpisa kayo. Gamitin nyo yun ng maayos. So ano ang ating ginawa sa inyo? Yung mga iba dyan, clear namin kayo sa GS. Diba? Yun namin kayo ng application, yung mga walang passport, yung namin kayo ng travel documents. Tapos, pag ano nyo sa airport mamaya, sasamahan kayo doon, mga kasama natin, hanggang makapasok kayo doon sa tinatawag natin boarding gate. Pagdating ng stopover nyo sa Dubai, ay naka-coordinate din ang aming opisina doon sa MWO ng Dubai para salubungin kayo doon at alalayan dahil may stopover tayo. Wala tayong diretsong flight dito from Lebanon to Manila. Yung mga pupunta rin sa probinsya, yung uuwi na sa Mindanao, okay, i-coordinate na lang din namin yan sa opisina ng OWA sa Pilipinas para bigyan kayo ng ticket from Manila to kung saan man kayo. So, Davao man o Cebu. At hindi nagpatumpik-tumpik nang sabihin itong gamitin sa tama ang nasabing panimulang tulong. Ulitin ko ulit, gamitin nyo sa maayos na paraan. Huwag na pag-shopping, At hindi natatapos sa pa-lunch and important reminders ang pabaon ng Migrant Workers Office dahil meron pang cash na $200. Ito'y bukod pa sa panimulang tulong na ibibigay ng DMW, OWA at DSWD na siya ring sasalubong sa ating mga kababayang repatriates pagkadating nila sa Pilipinas. Happy trip sa inyong lahat. Good luck sa inyo. Sana sa susunod na bahagi ng inyong paglalakbay ay pagpalain kayo. Opo, God is with us. Kayo po, ingat po kayo lahat dito. Kaugnay pa din sa nasabing financial assistance, tinanong din natin ang ating mga kababayang repatriates kung ano ang kanilang gagawin sa matatanggap na panimulang tulong. Sa akin po, papalaguin ko siya kasi breadwinner po ako, 14 po kami magkakapatid, ako yung panganay. So ako po yung need ko po siyang palaguin para sa mga Sa'yo naman, ma'am. Ganun na rin po sa akin, ano ko po siya, i-roll ko po sa pangnegosyo.
para na rin po sa dalawa kong anak, kasi may dalawa kong anak. Tapos separated din po ako, walang inaasahan po. Kung sakaling makatanggap man po, ma'am, of course, syempre uunahin ko yung kung paano mapalago, hindi yung kung paano mo gagastusin kung saan-saan lang. Kasi kumbaga at least malaking tulong yung nagaling sa gobyerno para at least makapanimula tayo sa panibagong yugto ng buhay natin sa Pinas. Samot-saring emosyon naman ang nararamdaman ng ating mga kababayang uuwi. Isa si Ma'am Iska na ilang dekada nang naging OFW dito sa Lebanon. Anya, hindi niya palalampasin ang pagkakataong ito na umuwi na. Kailangan kong gamitin ang isip ko. Ang daming dumaan na ripat, hindi ako nagparipat. Pero sinabi ko kay Lord na bigyan niya ako ng kahit konting puhunan. Uuwi na ako. Kinausap ko ang amo ko, umuo siya face to face. Dahil kapag ako'y nagpunta ng embassy at nakalista na ako, hindi ako pwedeng umuro. Ngayon, ang kasagutan mo, ang kailangan ko, huwag mong isipin yung ticket, huwag mong isipin yung ibibigay mo sa akin. Ang kailangan kong makapiling ang mga anak ko. Hindi ako takot sa war, pero kinakailangan ko ng umuwi. Dahil ito lang ang pagkakataon na makauwi ako ng walang problema. Salamat sa MWO. Maluhaluha na nakangiting nagkwento naman ang ilan nating mga kababayang repatriates. Ilan sa kanila ay nagkatrauma na sa sonic boom na from time to time naririnig. Ang sonic boom or ang pag-break ng sound barrier ay sanhi ng aircraft na lumilipad in a very low altitude having a fast speed. Ito ang nag-udyok sa kanila upang lisanin na ang bansang minsan naging pangalawang tahanan. Takot mo ko sa giyera. Nagkaroon po ako ng trauma. Tapos, dun sa sonic bomb nung narinig ko, parang humandi kasi yung building namin. So, nung panahon na yon, dun ako nagkaroon ng trauma na bawat kalabog lang ako ay natakbo at saka naghihiyaw ba. Tinawag ako na aking amo. Paalam na ako na uwi na ako. So, naintindihan niya rin kasi nakikita niya yung aking reaction talaga. Yung every time may naririnig akong yung sonic bomb na sinasabi nila, kumakabog yung dibdib ko. So, yung naririnig kong lumalagabog, Diyos ko, natatakot ako how much more pa kapag kayong bomba na talaga yung sumabog, di ba? So, safety first. Ayoko pang mamatay, bata pa ako. Pwede ba akong mag-enter sa ibang bansa kung sakaling. Ano yung nag-udyok sa inyo na pumasok sa shelter natin? Ano yung reason? Ano po kasi, natatakot na rin po kami sa lumalalang dito sa sitwasyon sa Lebanon. Nakakarinig na rin po kami ng mga puto, tapos yung mga namin nag-shake na yung parang mga glass ng na pintuan. Ano yung masasabi nyo sa MWO natin na siyang nangangasiwa? Sobrang overwhelm yung pag-accept nila sa amin. Maalaga po sila pa sa amin sa baba. At yung pag-assist nila sa amin is very fast processing po. Asikaso kami lahat, from the pag-process pa lang ng mga pag-fill up ng mga papel hanggang sa ngayon, for the food, lahat pinoprovide ng MWO para sa ating mga kababayang nandito sa Lebanon. Ayun guys, handang-handa ng ating mga kababayan. Handa na kanilang mga bagahe. Excited na. So, going to airport. Let's go! And now guys, we are off to the airport kung saan lulan tayo ng bus na maghahatid sa mga kababayan nating repatriates kasama ng ilang kawani ng MWO. Yes guys, hanggang sa loob ng paliparan ay ia-assiste ang ating mga kababayang uuwi to make sure na walang abirya at walang maiiwan. Maluwalhati naming narating ang paliparan ng Beirut Rafiq Hariri International Airport. Kapansin-pansin ang dami ng mga sasakyang nagsipaghatid. Gayunpaman nakaraos naman dahil tulong-tulong ang mga kababayan nating repatriates na ibaba ang kanilang mga bagahe. Sa mga susunod na uuwi, siguraduhin nasa tamang timbang ang bawat luggage, carry-on man o check-in upang walang gamit na maiwan sa airport. Isa po si Ma'am Jenny na maswerteng napabilang sa mga kababayan nating uuwi today. Siya ay pauuwiin na ng kanyang amo kaya't kinuhanan na siya ng ticket. Ang pagkakataon na sumakto ang petsa ng kanyang flight sa mismong repatriation day ng MWO ay swerteng maituturing. Kaya't kung pareho ang status nyo kay Ma'am Jenny, makipag-ugnayan na kayo sa ating MWO at mag-fill out sa repatriation link available on the respective FB page upang makasabay kayo sa voluntary repatriation program na pinagsamang ipinapatupad ng ating embahada, MWO at OWA Lebanon. Nang sa gayon ay makapag-avail kayo ng ibibigay na financial assistance pagkadating nyo sa Pilipinas. Ako po'y nagpapasalamat ng maraming
taos-pusong, lalong-lalo na sa mga MWO na tumulong sa akin, lalong-lalo na kay Ma'am Miles. God bless talaga po sa inyong lahat. Thank you. Maraming wala akong masabi. Yan guys, yung nasa likod natin ang yung mga kababayan natin na uuwi ng Pilipinas ngayon. At kasama natin of course ang MWO. Tsaka hanggang sa loob guys, hindi iwanan ang ating mga kababayan hanggat hindi makaalis yung aeroplano in case na may problema. Yes, hanggang hindi pa lumilipad si airplane ay nandyan sila at aalalay at aasiste sa ating mga kababayan. At gaya nga na sinabi ni Sir Padain kanina, ang ating labor attaché, na hanggang sa kanilang layover sa Dubai ay may a-assist din na taga MWO. So hindi sila iiwanan guys, hanggang pagdating ng Pilipinas ay may magsusundo din sa kanila. Habang nasa departure area naman tayo ng Beirut Rafik Hariri International Airport, ating napagtanto na totoo ang mga balitang marami na ang umalis sa bansang Lebanon. Walang patid naman ang pasasalamat ng mga kababayan nating repatriates hanggang dito sa airport dahil sa serbisyo ng Migrant Workers Office or MWO. Anong masasabi mo sa MWO sa tulong nila? Napaka-swerte namin. Isa ko sa mapalad at natulungan na makauwi ng Pilipinas na libre at wala kami ginastos kahit piso. Kaya maraming salamat sa MWO. Sinamantala ko yung program ng MWO para kahit pa paano kasi sa 20 years ko dito wala ako talagang ito. Thank you sa MWO. Thank you very much sa programa niyo. Malaking tulong sa akin. See you, Philippines! Bye, Lebanon! Let me go, there's no doubt. Gotta get out of this small town. You took my heart from me, now you're everywhere. Bye, ingat kayo. Happy trip. MWO, sa lahat ng nasa embassy. Ayan, happy trip sa inyo. Bye. Good luck sa inyo ha. Bye. Bye, taga Davao. Welcome Davao. Ma'am, bye. Sa mga nagtatanong po kung paano magpalista sa nasabing Voluntary Repatriation Program, tumawag po kayo sa Migrant Workers Office hotline o magsadya sa kanilang tanggapan na matatagpuan sa Hadath, tapat po ng Happy Supermarket. Dahil ang MWO po ang siyang nangangasiwa sa pagpapauwi nating mga OFWs, documented man or undocumented. Thank you, Ma'am Miles. Thank you, MWO. Thank you, Miles. Good news namang maituturing dahil sinalubong ng Department of Migrant Workers at OWA ang ating mga kababayang repatriates. At ayon sa DMW, bawat isa sa mga kababayan nating umuwi mula dito sa Lebanon ay nakatanggap ng financial assistance. 75,000 pesos from DMW Action Fund, 75,000 pesos from OWA, at 20,000 pesos from DSWD. So guys, that was all for today's episode. Naihatid na po natin ang ating mga kababayan na uuwi ngayon dahil po ito sa voluntary repatriation ng ating embahada. Sa ating pong mga OFWs, documented man o hindi, ang Migrant Workers Office po ang siyang nagpuproseso ng ating repatriation. So kung kayo po ay isa sa mga OFWs na talagang gusto nang umuwi, gawa po ng walang katiyakan seguridad dito, mag-register lang po kayo sa kanilang repatriation link na nasa kanilang respective Facebook page. Until next time, stay connected, stay safe, and good business.